Praise God. Amen. May nataon. Sige po, sundan natin ang pagkinig ng word ni Lord na ibabahagi sa atin ng ating aming. Hello po. Hello. Hi. Ate Aming. Hello po. Good morning, yeah. Good afternoon. Yes. Hari ko po namin. Hari ka namin. Start na po tayo sa pag-share ng word. Amen. Bago ko po i-share tong word ko po ako dito. Hinting na po ba sa buhay natin na walang pag-asa? Yung times po na hindi po natin alam po yung mga gagawin natin. And one thing na pinangahawakan natin, Ate, na-mute tate. Okay. Naka-mute ka yata. Na-mute ko yata. Ano ba yung pangalan mo? hello po. Okay. Go ahead. Continue po. Ang pag-asa. Si Elizabeth ay matagal na nalulong sa ipinagbabawal na gamot. Nang gumaling siya, ninais niya na tulungan ang mga katulad niya. Gumawa siya ng mga sulat na naglalayong bigyan sila ng pag-asa. Inipit niya ang mga iyon sa mga bahagian at sa mga poste ng mga park. Noon, hangad niyang magkaroon ng pag-asa. Nais niya naman ngayon na magkaroon ng pag-asa ang iba. So dito po, pinapakita na si Elizabeth, nung times na hindi niya alam ang gagawin niya, nandun siya na nalulong siya sa droga, siya sa mga masasamang bisyo. Then, nung time na makalaya na siya, inisip niya naman na kasi nung nandun siya sa kulungan, niisip niya na wala ng pag-asa, paano pa siya mabubuhay. And dumating sa buhay niya na hindi yung gagawin niya. Then ito yung time na nagpa-realize sa kanya once nung nakalabas na po siya sa kulungan, sinabi niya dito na nais niya naman ngayon na magkaroon ng pag-asa ang iba. So dito po pinapakita na gusto niyang i-share yung hope na meron siya na naranasan. Gusto niyang mapakita sa kanila yon. Ang pag-asa na may pag-ibig ang pinagkakaloob ni Jesus. Ipinapadama niya sa atin ang kanyang pagmamahal sa bawat araw at pinapalakas niya ang loob natin sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-asa. Hindi niya ito paunti-unting ipinapakita sa atin, kundi binubuhos niya ito ng labis-labis. Sapagkat sinasabi sa aklat ng Roma, hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinapadama ng Diyos sa atin ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu
binibigay niya sa atin. Ginamit din ni Jesus ang mga mahihirap na sitwasyon sa ating buhay upang mas lalong matiis, upang mas lalo niyang mapabuti ang ating pagkatao at mapuno tayo ng pag-asa. At kahit na makasalanan tayo, patuloy niya tayong minamahal. So dito naman po, nandun tayo, yun nga po yung isang question ko sa first question na sinabi ko sa inyo. Meron ba tayong times na nawalan po tayo ng pag-asa? Syempre, yun nga po, sa buhay walang perfect, hindi perfect ang buhay natin. Lahat po tayo dumadaan tayo sa mga down times natin, yung talagang hindi na natin alam kung ano gagawin natin, puro problema. Yung feeling po natin na problema na lang palagi yung dumarating sa buhay natin. And hindi na natin naiisip na meron tayong isang God na nakikinig, yung laging naggagabay sa atin, yung laging nandyan para protektahan tayo. And sabi po dito, ginagamit din ni Jesus ang mga mahihirap na sitwasyon sa ating buhay upang mas maging matiisin tayo, mapabuti ang ating pagkatao at mapuno tayo ng pag-asa. So dito nga po, sinasabi na yun nga po, yung mga problema natin sa buhay, kahit ano pa yan, kahit na sobrang napakabigat niyan, meron tayong Panginoon. Hindi niya yan binibigay para tayo ay mawalan ng pag-asa. Tayo yung feeling natin kasi kapag meron tayong problema, parang puro problema na lang yung buhay natin and nasa times tayo na talagang gusto na lang natin magpakamatay, ganyan. Yung gusto ko nang tapusin yung buhay ko kasi nandito ako sa punto ng buhay ko na ayoko na, nawawalan na ako ng pag-asa. Pero sinabi dito na kaya tayo binibigyan ng sitwasyon na ganito ni Lord kasi gusto niya tayong mas maging matibay pa. And yung faith na pinanghahawakan natin, yung pananampalataya natin, mas gusto niyang lumago yun, mas gusto niyang tumibay yun. Hindi tayo binibigyan ng problema ng Panginoon nang hindi natin kaya. At kahit na makasalanan tayo, patuloy niya tayong minamahal. So one thing nga po nag-stand out sa atin, ay sa akin po itong line po na to na at kahit na makasalanan tayo, patuloy niya tayong minamahal. Yung feeling na ang saya, ang blessed natin dahil sa kahit anong problema or kahit anong kasalanan na ginagawa natin, patuloy pa rin tayong nabubuhay. Patuloy pa rin tayo na nandito sa mundo, nag-e-enjoy, and yun nga po yung mga kasalanan natin na, kasi sabi diba sa Romans 3:23 na kapag nakagawa tayo ng kasalanan, ang kapalit nun ay kamatayan. So yun, parang ang hirap na kapag ako nakagawa ng kasalanan, ang kapalit nun ay kamatayan. So dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, eto tayo na buhay, patuloy na nag-e-enjoy dito sa buhay na binigyan niya. Naghahanap ba tayo ng pag-asa? Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng pag-asa na may pagmamahal. Hinihikayat niya tayo na mas lumapit sa Kanya upang mas tumatag ang ating relasyon. Ang pag-asa natin na magkaroon ng buhay na ganap ay nakasandig sa pagmamahal ng Diyos. Hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa dahil ipinapadama ng Diyos sa atin ang Kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ibinibigay niya. So yun, hanggat nabubuhay po tayo, i-enjoy natin yung buhay na ibinigay niya and magpatuloy tayo dun sa purpose natin sa buhay. Hindi yung nabuhay lang ba tayo para sa sarili natin or nabubuhay tayo para sa Kanya or para sa Diyos. Yun nga po, yung times na meron tayong nawawalan tayo ng pag-asa, yun kasi yung kanta na Waymaker po, naaalala ko lang kasi yung pong lyrics na Waymaker, Miracle Worker, Light in the Darkness, that is who you are. Yung light in the darkness, yung nakikita natin na sobrang dilim. Imaginein po natin na nasa kwarto tayo, walang ilaw, na kahit ano wala tayong nakikita. And then,
one thing na nag-shine kasi once na nagkaroon ng ilaw, which is siya. Yung nakikita natin sa isang buong kwarto is problema lang. Problema na feeling natin hindi natin kayang malutas. Yung talagang mawawalan na tayo ng pag-asa sa buhay na, Lord, bakit ba ganito? Naiisip natin na, Lord, bakit ang bait ko naman, bakit sa akin pa napupunta yung problema na to? Yung nagiging, nako-compare natin yung buhay ng ibang tao na parang, Lord, ang buti-buti ko naman, ginagawa ko naman kung ano yung purpose ko sa buhay. Pero sila nagpapakasaya lang. Hindi nila alam. Merong iba na kung ano-ano lang ginagawa. Nagtatambay, naglululon sa mga droga, ganyan. Pero Lord, bakit sa akin mo binibigay yung problema na to? Pero yun nga, one thing na naiisip natin na ang blessed natin kasi nararanasan natin yung mga ganong problema. Kasi yun yung binigay ni Lord. Yung problema na yun, isang pagpapatunay sa atin na wag tayong mawawalan ng pag-asa na yung faith natin mas pagtibayin natin kasi alam natin na may Lord tayo sa buhay, na may Panginoon tayo na makakapitan. So yun po, ang sabi dito, ang pag-asa ang nagsisilbing sandigan ng ating kaluluwa. So yun nga po, na share ko lang po nung times na, ayun po, na, kasi nasa school po ako nag-work and then meron kaming mga estudyante na natuturuan, ganyan po. Then one thing kasi na, isang vision po kasi yung dun sa school namin na ma-touch po yung life ng bawat estudyante na ma-share namin yung hope namin na pinanghahawakan sa kanila. And then, meron po akong share ko po yung estudyante na nakausap ko po, mini-mentor po namin. And then, ang sabi niya kasi, yung buhay niya kasi wala siyang magulang, and then nakatira lang siya doon sa tito at tita niya. So ngayon, parang feeling niya walang naggagabay sa kanya. And then, nung time na dumating yung problema sa kanya, andun na kinuwento nga po niya na gusto niya nang bumitaw. Na ang ginawa niya, nagkulong siya sa CR, hindi siya kumakain. And then, yung Sonrox po, yun yung ginamit niya, ininom niya po yun, and then bigla na lang, wala pa rin naman pong nangyari sa kanya. Yung sabi ko, ang bless mo kasi hanggang ngayon buhay ka. Gusto niyang magpakamatay na, pero andun pa rin yung pagmamahal ni Lord sa kanya na, anak, wag ka munang sumuko dahil alam ko, mahal kita, may purpose ka sa buhay. Marami ka pang pwedeng gawin. Hindi lang basta-basta buhay yan. Buhay na dapat nating pangalagaan, na kailangan yung pag-asa natin hindi mawawala. Ito nga po ang sabi dito sa Romans 5 verse 1, sapagkat nawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tinatamasa natin ang kagandahang loob, kanyang pag-ibig sa atin, at tayo nagagalak dahil sa